at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ng Ama, ikaw na nag-aalip
at ikaw na mga banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkili kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsayo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, na sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong-ug nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya ito sa Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at ibang-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalan ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.
sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos, ang lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Sabihin nga ninyo, thank God, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, thank God, you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin ng sabay-sabay, thank God, we are blessed. Pinakamalakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa tanghaling ito. Tayo ay pinagpala sapagkat si Kristo ang puso ng Pasko. Amen? Amen? Tignan mo yung katabi mo. Yan. Tanungin mo yung katabi mo, tulog pa yan nang may hang up ng simbang gabi. Oh, tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, kaibigan. Tignan nyo katabi nyo, huwag akong tignan nyo. Oh, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, kaibigan. Nagmahal ka na ba? Talaga may nakangiti lahat eh. Kapag ikaw baga ay nagmamahal, sinasabihan ka ng I love you. Totoo, hindi. Ay, oo naman. Ay, Father, mahal ko yung I love you. O, sige. Pangalaway ganito, sapat na ba na sabihin ng taong nagmamahal sa'yo, I love you? Hindi. Kailangan ipakita mo na mahal mo talaga ang isang tao. Amen? Halimbawa, sa isang magkarelasyon, no? Yung magkasintahan, o kaya,
Sabi ng magkasintahan, I love you. O, pagdating sa Santa Cruz, may ka-I love you din. Pagpunta sa Pasay, may ka-I love you. Hindi ka nagmamahal. Niloloko mo yung taong minamahal mo. Sinabi mo doon sa iyong asawa, ay kinasal, lalo sa mga mag-asawa. Ano sabi? Mamahalin kita, paglilingkuran kita, pero pagdating sa bahay, batugan naman. Ay hindi gayon ang pag-ibig. No? Kapag sinabi mong I love you, hindi lang sapat na sasabihing I love you. Kailangang ipakita ang salitang I love you. Hindi lang basta salita, kailangan ay may kalakip na gawa. Sapagkat yung gawa ang nagiging laman ng I love you. Parang ganito ho yan. Kumakain ba kayo ng puso? Kumakain ho ba kayo ng siopaw? Hello? Kumakain ba kayo ng siopaw? Taas na kami na kumakain ng siopaw. Ayan. Pusa laman yan. Kain kayo ng kain. No? Tinan ninyo. Ano ang pinagkaiba ng mantaw at siopaw? Ang mantaw walang laman. Pero ang siopaw may laman. Ito ang pinapakita sa ating ngayon dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Ang salita ay naging tao. Nagkalaman ang salita ng Diyos. Hindi siya drawing. No? Nung nagbitaw ang Diyos, magpapadala ako ng magliligtas sa inyo, nagpadala siya sa katauhan ng Panginoong Jesus. Amen? Nung nagsabi ang Diyos, I love you, hindi lang basta I love you ang kanyang sinabi. Hindi lang sa mga kagilagilalas na ginawa niya, na nagpapakita siya yung nagmamahal sa atin, kundi ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Walang iba kundi si Jesus. Na kahit tayong mga tao ay saksakan ng tigas ng ulo, matigas ang puso, pasaway, sinungaling, mapagbalat kayo, ang Diyos anak ay nagkatawang tao upang nang sa ganon maiparamdam sa akin at maiparamdam sa ating lahat. Bagamat tayo'y makasalanan, mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Yan ang tatandaan natin kung bakit may Pasko. Mahal tayo ni Lord. Amen? Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Napakaganda sapagkat sinasabi sa atin sa unang pagbasa, dumarating ang sugo ko. Ipahahayag niya ang magandang balita ng ano? Balita ng kapayapaan. Nung dumating dito ang Panginoong Hesus, yan ang kanyang bit-bit-bit-bit, ang kapayapaan. Subalit ang mundo, hindi naman niya nakikita ang kapayapaang daladala ng Panginoong Hesus. Hindi bagat ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa isang sabsaban, kasama niyang mga hayop. At bago pa sila, bago pa ipanganak ang Panginoong Hesus, ay nakaranas na ng kasamaan ang Panginoong Hesus. Tinanin mo, wala mga magpatuloy sa kanila upang mapaanakan. No? At bago pa sila maghanap ng matutuluyan, ay siningil pa sila ng buwis. Bakit? Sila ay nagkameron ng census para magpatala. No? Napakaganda, magpapatala kami sa aming bayan. Pero ang katotohanan, magbabayad ka ng buwis. Sapagkat, ang Israel ay nasasakop ng Imperyong Romano. Subalit sa gitna ng kadilimang iyan na dinadanas ng tao noon, kahit ang gulo-gulo, ipinanganak si Jesus, dala-dala niya ang kapayapaang mula sa Diyos. Dala-dala niya ang kapayapaan na inihahandog niya sa tao, kapayapaan na inaalay niya
para sa buong daigdig. Amen? Yan ang pinapakita nung unang pagbasa. Kaya tayo may Pasko dahil si Kristo ang puso nito. At ang puso ni Kristo ay puso ng kapayapaan. Amen? Naniniwala ba kayo sa kapayapaan? Naniniwala po ba kayo sa kapayapaan? Sige, magtatanong ako, sino na po dito ang pinatawad ang kanilang mga kaaway? Taas ang kamay. Kita ninyo, kakaunti ang tumataas ng kamay? Oh, ay yan ang sinasabi natin. Ano? Ay, Father, ako'y ginawan ng mali. Ay, oo nga naman, sino bang hindi nagagawa ng mali? Subalit, kung gusto mo ng kapayapaan, makipagbati ka na. Hindi ako may kasalanan, Father. Aba, ay tandaan ho natin, ang Panginoong Hesus ay nagpakababa. Hindi man siya ang may kasalanan, siya ang umako ng ating mga pagkakasala, di ba ga? May reklamo ba ang Panginoong Hesus? Wala. Kaya siya'y tao ng kapayapaan sapagkat siya'y marunong magpakababa at marunong tanggapin ang lahat ng mga nilalang. Amen? Pagdating natin sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, napakaganda ng sinasabi. Kung noon nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, no, ng mga sinugo ng Diyos, ngunit sa ating mga panahon ngayon, nagsasalita siya sa pamamagitan ng ano? Hindi sa pamamagitan ng ano, sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Tinuturo sa atin na ikalawang pagbasa na si Jesus ay laging nagsasalita sa akin. Si Jesus ay nagsasalita sa ating lahat. At lahat ng sinasabi niya ay pawang makatotohanan, pawang para sa kabutihan, para sa tama, para sa patas, para sa kaayusan. Amen? Ang tanong ko'y ito, nasusunod ba natin? Oo. Ha? Bakit? Sapagkat kung minsan, ang pinakikinggan natin ay hindi ang salita ni Jesus, kundi salita ng mundo. Amen? Uulitin ko uli, ha? Halimbawa, nakalagay na taas ang kamay dito, na minamahal ang kanilang kaaway, taas ang kamay. Lalo nang walang nagtaas. Di ba kayo laging turo ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo ang maalipusta sa iyo. Kita may kakaunti, ako'y nananalangin ko, Panginoon, sana lahat ay tumaas ng kamay. Walang tumaas, kakaunti. Siguro ito yung magandang paalaala. Ngayong panahon ng Pasko, makinig tayo kay Kristo. Amen? Makinig tayo sa Poong Nazareno. Amen? Sapagkat kung hindi tayo makikinig sa tinig ng Poong Nazareno, mapapahamak ang buhay natin. At wagiging walang saysay ang pagdiriwang ng Pasko kung hindi ako makikinig kay Kristo. Amen? Walang saysay ang ating pagdidibusyon sa Poong Jesus Nazareno kung hindi ito lalakipan ng tunay na pagbabago, buhat ng pakikinig o mula sa pakikinig sa mga aral at turo ni Kristo. At sa ating mabuting balita ay napakagandang paalaala, si Kristo'y naging tao upang tayo'y kanyang makapiling. Nagkatawang tao si Jesus upang ipaalala niya, mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Kung tayo'y minamahal ni Jesus, anong isusukli natin? Gagawin at isasabuhay ko ang lahat ng turo at aral ni Jesus. Amen? Sapagkat magkakaroon ng tunay na kaganapan ng ating pagdiriwang ng Pasko kung merong magbabago sa puso ko. Magkakaroon ng tunay na kahulugan ang Pasko kapag may nababago sa buhay ko. Sapagkat sa panahon natin ngayon, kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko.
Kapag wala kang Christmas light, walang Pasko. Pag wala kang bagong damit, hindi Pasko. Pag wala kang masasarap na pagkain, hindi Pasko. Kung wala ka pa rin jowa hanggang ngayon, walang Pasko. Hindi ganyan ang tinuturo ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Nagkatawang tao siya, pinanganak siyang mahirap, pinanganak siyang simple, upang paalalahanan ako, ang totoong diwa ng Pasko ay walang iba, kundi si Kristo. Hindi man natin masilayan, ang pisikal na katawan ng ating Panginoong Hesus. Subalit sa banal na misa, tinatanggap natin ang kanyang katawan upang mapaalalahanan ako bilang mananampalataya at bilang anak ng Diyos na sa pagtanggap ko ng banal na Eucharistia, ang sinilang ng Panginoong Diyos anak ay makakapasok sa aking katawan. Naalala ko ang isang turo sa akin. Ang Diyos ay napakalaki. Hindi siya pwedeng magkasa sa daigdig. Subalit sa banal na misa, ang Diyos ay napakaliit at siya'y makakapasok sa aking sarili. Yan ang magandang diwa ng Pasko. Yan ang magandang regalo ng Pasko. Kaya ako'y nagpapasalamat sapagkat ngayong araw na ito, kahit umuulan ng malakas, tayo'y nagkakatipon-tipon sa ating simbahan. Bakit? Sapagkat si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Amen? 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 Pero hindi lang yun. Ako po'y humihiling sa inyo. Tayo sama-sama tayong nagsisimba. Sama-sama tayong dumudulog sa hapag ng Panginoon. Ako po ay nakikiusap, ipagdasal din natin ang mga tao na hindi makapagdiwang ng Pasko ngayong araw na ito. Yung mga naka-duty, na mga sundalo, mga pulis, mga bombero, mga coast guard, yung mga nagta-traffic sa kalsada, yung mga nagwawalis sa kalsada, yung mga security guard, yung mga nasa mall, mga nagbabantay sa kanilang mga tindahan, na kapag hindi sila nagtinda, wala silang kikitain. Ipagdasal natin sila. Ipagdasal din natin ang mga taong walang-wala sa buhay, yung nakatira sa ilalim ng tulay. Yung mga tao na kung saan sila ay kailangang magpalimos para sila'y may makain ngayong araw na ito. Ipagdasal natin ang mga taong nasa kulungan. Hindi lahat ng nasa kulungan ay may mga sala. Yung iba dyan napagbintangan. Ipagdasal din natin sila. Tao din silang katulad natin. Higit sa lahat, ipagdasal natin ang mga gumagawa ng mali. Ang mga taong gumagawa ng bubuli sa atin. Ang mga taong gumagawa sa atin ng masama, ipagdasal natin ng doble. Bakit? Na nawa ang puso nila'y lumambot at maintindihan nila na si Kristo ang dapat mamayani sa kanilang mga puso upang hindi na sila gumawa ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Ngayong ding araw na ito, ay bukas na ang Jubilee Year 2025. At tayo ay hinahamon to be pilgrims of hope, mga peregrino ng pag-asa, na sa buhay natin bilang mga mananampalataya at bilang deboto ng Poong Jesus Nazareno, tayo nawa ay laging maging tagapagdala ng pag-asa, lalo sa mundong ito ng punong-puno ng gulo. Magagawa natin yan kapag tayo ay hahawak kay Kristo, sa mahal ng Poong Jesus Nazareno, sa kanyang bit-bit-bit na krus. Hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo every step of the way. Nawa ang kapanganakan ng Panginoong Hesus sa sabsaban sa Bethlehem, sa pagkakalinga ng mahal na Birhen at ni kanyang ama na si San Jose, naway pagpalain tayo, ang ating pamilya, mag-anak at mga kaibigan at lahat ng malapit sa ating mga puso.
At nawa sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, magkaroon ng laman ang pagdiriwang ng Paskong ito sapagkat ang makapagpapasaya sa buhay ko, ang makapagpapaligaya sa buhay ko ay walang iba kundi si Kristo. Tandaan natin, hindi sapat na sabihan ka ng I love you. Ipakita ang gawa upang magkaraman ang pagsasabi natin ng I love you. Amen? Tingnan mo yung katabi mo for the last time. Sabihin mo, I love you. With the love. Ulit. So, tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos ng katagang Panginoon nating lahat, tayo ay magsisiluhod habang sinasambit nagkatawang tao siya lanang ng Espiritu Santo ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po tayong lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tayo'y magsitayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingam at tumutulong sa kanyang bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kaniyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan,
ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak. At aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na mag-iaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay saprap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubos ang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pagsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Yun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabayak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya na nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko ibigay ang maringal na pagbabasbas, bilang kaanib ng Bureau of Fire Protection, ako po yung nagpapaalaala sa inyo mga kadiboto na kapag kayo ay aalis ng inyong mga bahay, see to it po na ang mga saksak po ng inyong mga appliances ay nakatanggal. Kapag po kayo nag-charge, huwag niyo pong iiwan ng nakasaksak ang inyong mga charger sapagkat ito'y pwedeng pagmulan po ng sunog. Ano po? Kaya ako yung nagpapaalala po, no, na sa panahong ito ng Kapaskuhan hanggang sa mga susunod na araw, alagaan po natin ang ating mga kabahayan, alagaan natin ang ating tahanan. Huwag iiwang nakabukas ang mga tangke ng ating mga lutuan upang tayo ay makaiwas sa sunog. At paalaala po sa ating lahat, huwag na po tayong magpaputok upang makaiwas sa aksidente, makaiwas tayo na makasunog ng ibang bahay o masunog ang ating mga kabahayan. Kami po yung nagpapaalaala sapagkat mahirap mawalan ng buhay. Pwedeng mapalitan ng ari-arian, subalit ang buhay ng tao ay hindi pwedeng mapalitan. Kaya po kami nagpapaalala, huwag na ho kayo magpuputok. Kaysa kayo magpuputok, pumunta na lang tayo doon sa simbahan ng Quiapo habang tayo naghahanda para sa kanyang kapistahan sa January 9. Amen? Amen. Yung gagastusin natin sa paputok, ibigay o gamitin sa paggawa ng kawang-gawa o itulong sa ating simbahan, sa ating minor basilica bilang paghahanda sa kapistahan ni Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang siya namang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nilang pumuspos sa inyo sa tuwa para may hatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan ay siya naman pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Ang Pasko ay
ay